Ilang mga tricycle drivers sa Davao City may kanya-kanyang diskarte sa pamamasada para kumita bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis. DSWD 11 mamamahagi ng ayuda para sa mga tsuper sa rehiyon. Si Regine Lanuza ng PTV Davao sa sentro ng balita. Ilang oras na lamang ang ginugugol sa pamamasada ng tricycle driver na si Marcelo Ayong dito sa Agdao, Davao City. Ito ay dahil sa mataas na ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kanya, tuwing peak hours o kung kailan mas maraming pasahero na lamang siya pumapasada. Ginagawa niya ito upang masiguro ang kanyang kita. Pag-amin niya, sa loob ng isang araw ay halos wala na siyang naiuuwi para sa kanyang pamilya. Kaya naman, laking pasasalamat niya na bukas ay maibibigay na sa kanila ang ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Malaking tulong po yun para sa amin kasi yung mahina yung income namin yung income namin dati na babawasan na kasi tumaas yung gasolina. Nagpapasalamat din dito si Edgar Adriano. Malaking tulong na ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Katulad ni Marcelo, halos wala na rin siyang kinikita sa loob ng isang araw. Lalo na ngayong panibagong bugso na naman ng taas presyo ng langis ang ipinatupad. Dakog tabang gina sa mga driver, mga tricycle driver. Dakog ginatabang pang gasolina. Kay usayo, magay may madalag yun. Ay madalag, may ragi kayo. Ngayong Abril 8, sisimulan na ng DSWD 11 ang pamimigay ng cash relief assistance. Ngunit nilinaw ng naturang tanggapan na ang mga Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa mga lungsod sa rehiyon ang unang makakatanggap ng 5,000 piso. Ang pamamahagi ng tulong ay tatagal hanggang Abril 10. Samantala, sisimulan naman sa April 16 hanggang 18 ang pagbibigay ng tulong sa mga TODA sa mga probinsya sa rehiyon. Sa Davao Region, nasa 30,000 individual sa ilalim ng nasabing sektor ang nakatakdang matulungan ng gobyerno. Claim sa ilang cash relief assistance sa mga payout centers nato is ang dadod lang nilang requirements nga amount na kinahanglan namo for liquidation is of course ang original valid driver's license. And Xerox copy of that nga naa sila 3 ka signatures. Nagpaalala rin ang ahensya na kailangang tama ang spelling ng pangalan na nasa listahan kumpara sa ipepresentang driver's license upang hindi magkaproblema. Ipinaliwanag ng DSWD 11 na hindi maaaring bigyan ng ayuda kung hindi magtutugma ang spelling ng pangalan sa listahan at lisensya. Kahit pa isang letra lang ang pagkakaiba. Luoy ang amo ang SDO sa kuha na. So dapat pareho yung name, spelling at saka kung may junior yung pangalan dapat ilagay talaga. Samantala, ibinahagi rin ng opisyal na kasalukuyan pa nilang hinihintay ang listahan mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga PUJ drivers na makakatanggap ng tulong. Ayon sa kanya, naibigay na ng LTFRB 11 sa kanilang central office ang listahan. Pero hindi pa ito na ibababa sa kanilang lokal na tanggapan. Bukod sa mga PUJ drivers, mabibigyan din ng ayuda ang mga driver ng bus, taxi, maging ang mga food delivery riders at iba pa. We are now ready. The funds was already downloaded to us sa mga pilot cities. Sinabi rin ng opisyal na sa araw ng distribution, personal siyang magbabantay sa distribution center upang alamin ang sitwasyon at mga suliran sa proseso. Ito ay upang mabigyan agad ito ng mabilis na solusyon. Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.